Nagsimula ang lahat sa loob ng isang laro, malalim sa kagubatan ng Woldbury. May isang lalaki na nakatayo roon, may dugo sa mukha. Sa harapan niya, naroon ang isang buong hukbo, at isang babae na nakaupo sa trono. Tinanong ng lalaking nasa tabi ng babae kung ano ang dapat gawin. Sinubukan na raw nila ang lahat, ngunit hindi pa rin lumilitaw ang lalaking hinahanap nila. Nag-isip sandali ang babae, at pagkatapos ay nag-utos siya na patayin ang lalaking iyon. Sa puntong iyon, humakbang ang isang matipuno at maskuladong lalaki, may hawak na palakol, handang umatake. Ngunit biglang lumitaw ang isang lalaking may puting buhok mula sa kagubatan at tumama ng isang malinis na hiwa. Nagsigawan sa tuwa ang mga taong natamba sa paligid, kinilala nila ang pagdating ni Harkon. Ang iba pang sundalo ay nagsimulang magsigawan na patayin siya, ngunit tumingin lamang si Harkon gamit ang matalim at kumikislap niyang mga mata. Isa-isa, nagbagsakan ang mga kalaban, patay at duguan sa lupa. Sinabi niya na kahit pagsamasamahin pa silang lahat, hindi pa rin siya kayang pigilan. Ipinakilala sa laro si Harkon bilang ang Hero Slayer. Ang mga taong dating kasama niya ay nagsimulang humingi ng tawad, ngunit sinabi ni Harkon na ayos lang. Iniabot niya ang kamay niya at sinabing oras na para bumangon. Napaluha ang lalaki sa pagkakarinig lang ng pangalan niya. Pagkatapos, isang babae ang lumapit, isang kilalang kontrabida na laging sumusunod sa kanya ngunit ni minsan ay hindi siya natalo. Tiningnan niya ito ng masama at tinawag na tanga. Tinitigan lang siya ng babae. Tumayo ito at sinabing nakakaantig naman daw ang maliit nilang pagkakaibigan, ngunit bakit daw siya biglang naging emosyonal? Kahit pa daw magtulungan ang mga basurang tulad nila, wala rin namang silbi. Pangalan ng babae ay Sira, ang Thunder Queen. Ngunit sinabi ni Harkon na tuwing may sumusubok pumatay sa kanya, pare-pareho lang sila, at hindi siya naiiba. Nagbanta si Sira na pagsisisihan ni Harkon ang lahat ng sinabi niya, pero kalmado lang siyang nagpakita ng relo, pinindot ito, at biglang lumitaw ang isang maskara at espada. Nagbago ang kanyang karaniwang damit at naging gininto ang baluti. Itinutok niya ang espada at sinabing paulit-ulit na niyang naririnig ang ganong mga banta. Nagalit si Sira at tinawag siyang arroganteng gago. Agad siyang nagutos sa mga sundalo na patayin si Harkon. Ngunit ngumiti lang si Harkon at sinabing hanggang ngayon, hindi pa rin siya natututo na imposibleng mangyari iyon. Biglang may tumusok sa likuran ni Harkon. Siya ay pinagtaksilan ng sarili niyang mga kaibigan at sinaksak siya sa likod. Bumaba agad ang kanyang HP at halos hindi na siya makagalaw. Bumagsak siya sa lupa at pilit iniintindi ang nangyari. Sinabi ng mga kaibigan niyang pasensya na raw, pero kailangan din daw nila ng pera. Nagulat si Harkon. Tumalikod siya, at nakita si Sira, tumatawa sa mukha niya. Lumapit ito at tinawag siyang tanga, pinili pa raw kasi niya ang pagkakaibigan kaysa sa pera. Ngayon, oras na raw para siya ay mabura sa laro. Patuloy siyang minamaliit, sinasabing hindi siya makakabawi, at alam naman daw nilang sa totoong buhay ay wala siyang kahit ano. Ang larong ito lang ang meron siya, ibig sabihin, kapag nawala ito, wala na rin siyang natitira. Sinubukan pa ring lumaban ni Harkon kahit hirap na. Tinanong niya kung bakit nila iyon ginawa, samantalang ibinigay na raw niya ang lahat para sa kanila. Sinagot siya ng isa sa mga dating kaibigan, may nag-alok daw sa kanila ng daan-daang milyong halaga kapalit ng buhay niya, paano raw sila tatanggi? Hindi makapaniwala si Harkon na pera lang ang dahilan ng lahat. Habang nawawalan siya ng malay, ang huli niyang nakita ay ang malamig na tingin ng mga taong minsang tinawag niyang kaibigan. Nag-pop up ang system notification, hindi siya makakalaro sa loob ng susunod na 48 oras. Nagising siya sa loob ng kanyang capsule, pabalik sa kanyang kwarto. Totoo nga, natalo siya sa laro at nawala ang lahat. Sa Warlord, kapag namatay ka, mawawala ang lahat ng pinaghirapan mo. Ang larong ito, simula ng ilabas, ay sumabog sa buong mundo. May potensyal itong magbigay ng malaking halaga ng pera. Sa totoong buhay, madalas siyang tawaging basura ng mga tao. Ngunit isang araw, may nakakita sa kanya habang pumapatay ng goblin. Inalok siya ng kamay at tinanong kung gusto niyang magsimula ng guild. Pwede raw silang magsama at sabay na lumago. Pero ngayon, sinabi niya sa sarili niyang hindi niya mapapatawad ang mga traidor na iyon. Kinuha niya ang jacket, lumabas ng bahay, at sumigaw na hahanapin niya sila sa totoong buhay at papatayin silang lahat.
Tinawagan niya ang bawat isa pero walang sumasagot. Bigla na lang siyang nabigla sa isang maliwanag na ilaw na tumama sa mukha niya. Isang truck ang paparating. Binangga siya nito. Habang duguan sa kalsada, nakita pa niya ang cellphone niyang nakakalat sa lupa, walang signal ang tawag. Umungol siya, sinabing hindi siya pwedeng mamatay ng ganito, hindi matapos ang lahat ng pagtataksil ng mga traidor at ng babaeng iyon. Sa gitna ng pagdurugo, biglang may lumitaw na liwanag. Isang system screen ang nag-pop up. Nagising si Harkon sa tutorial ng laro. Alam niya agad, warlord ito. Ngunit naguguluhan pa rin siya. May isang tao sa tabi niya na sumigaw. Sinabing gumising siya at mag-focus, kailangan nilang patayin ang Minotaur. Tumayo si Harkon, nagtaka kung bakit naroon pa ang Minotaur. 5 taon na ang nakalipas nang ito'y inalis. Nagtaka rin ang kasamahan niya. Ang warlord daw ay inilunsad pa lang 10 buwan na ang nakakaraan. Doon niya napagtanto ang lahat. Habang inaabot ang kanyang espada, bigla siyang sumugod. Pinagwasiwas niya ito, at sa sunod-sunod na perpektong hiwa, bumagsak agad ang halimaw. Nagulat ang ibang manlalaro, lumapit sila, humanga, at tinanong kung gusto niyang sumali sa kanilang guild. Hindi man lang natuwa si Harkon. Tumayo siya at sinabing may desisyon na siyang ginawa. Tinaga niya sa dibdib ang isa sa kanila. Diretso niyang sinabi, hindi na siya magtitiwala sa kahit sino sa mundong ito. Pagkalabas ni Harkon mula sa VR capsule, napatingin siya sa paligid at napagtanto niyang nasa isang gaming cafe siya. Doon siya biglang napatigil. Naalala niya, 5 taon na ang nakalilipas, isa siyang mahirap na gamer. Ang tanging paraan para makapaglaro siya noon ay sa pamamagitan ng pagpunta sa mga ganitong shop, at dahil narito na naman siya, malinaw ang katotohanan, bumalik nga siya sa nakaraan. 5 taon ng kaalaman mula sa hinaharap ang dala niya. Kung magagamit niya ito ng tama, tiyak na makakamit niya ang kanyang paghihiganti. Hindi na siya nag-aksaya ng oras. Binagsak niya ang kanyang credit card sa counter at sinabi sa babaeng nagbabantay na gusto niyang ipa-deliver ang V-model capsule sa bahay niya. Ngunit agad siyang tinawag ng babae, wala raw laman ang kanyang card. Napairap siya at napahampas sa noo. Doon niya muling naalala ang dati niyang buhay, wala nga pala siyang pera. Ngayon, may kaalaman siya, pero wala siyang capsule. At habang lumilipas ang bawat segundo, lalo lang siyang nahuhuli sa laro. Bigla, isang boses ang umalangaw sa loob ng kafe. Lumitaw si Cirrus sa isang malaking asul na screen, ang Thunder Queen, rank number 1 sa buong mundo. Siya ang babaeng pinakakinamumuhian ni Harkon, ang taong nais niyang paghigantihan ng higit kaninuman. Tinalikuran niya ang screen, nanlilisik ang mga mata, at tahimik niyang pinagplanuhan ang kanyang susunod na hakbang. Pag-uwi niya sa bahay, naroon na ang capsule. Nakakuha siya ng pera mula sa isang loan shark. Sinabi ng nagpapautang na ayos lang ang 10 milyon. Ngunit habang kausap siya, bigla nitong isinaksak ang kutsilyo sa pagitan ng mga daliri ni Harkon bilang babala. Kung hindi siya makakabayad, alam na raw niya kung ano ang susunod na mangyayari. Para kay Harkon, kung iyon ang kinakailangan para makapaghiganti sa mga traidor, tatanggapin niya ang lahat ng panganib. Agad siyang nag-login. Nagsimula nang kilalanin siya ng system. Sa loob ng laro, nakatayo siyang nag-aabang. At doon siya sinalubong ng isang babae. Ipinakilala nito ang sarili bilang Arian. Siya raw ang tutulong sa kanyang career. Iniabot ni Arian ang kamay niya at pinapili si Harkon sa 3 starting classes. Unang pagpipilian, Warrior. Alam niyang matibay ito, ngunit ang problema, hindi ito ideal para sa mga solo player. Nagsimula pa lang si Arian na ipaliwanag ang cleric class, ngunit agad na siyang tumanggi. Hindi raw siya interesado sa klase ng karakter na tutulong lang sa ibang tao. Isa na lang ang natitirang pagpipilian. Bago siya tuluyang ihatid sa susunod na yugto, binati siya ni Arian na magiging masaya ang kanyang paglalakbay. Biglang binalot ng liwanag ang katawan ni Harkon. Sa isang iglap, nasa harap na niya ang isang matandang lalaki na lumulutang sa ibabaw ng isang aklat. Tinawag niya ang sarili bilang Golko, ang magiging tagapagturo ni Harkon sa daan ng mahika. Tinanong ni Golko kung ano ang nais niyang matutunan. Ngunit hindi na siya pinatapos ni Harkon. Diretsyong sinabi nitong gusto niyang pag-aralan ang dark magic. Tumahimik ang paligid. Sinabi ni Golko na baka nagkamali lang siya ng dinig. Ngunit muling iginiit ni Harkon na dark magic talaga ang gusto niya. Nagbabala si Golko, mapanganib ang landas na iyon.
Pero hindi nagpatinag si Harkon. Hindi niya iniintindi ang panganib, gusto niya lang matutunan ang dark magic. Bigla, nagbago ang anyo ng matanda. Ang kanyang mukha ay unti-unting naging bungo. Sa wakas, tinanggap ng nilalang ang kahilingan ni Harkon. Ang kailangan na lang niyang gawin ay ipatong ang kamay sa steelbook. Walang pag-aalinlangan, idiniin ni Harkon ang palad niya rito. Tumawa ang kalansay, matagal na raw mula nang may huling gumamit ng ganitong uri ng kapangyarihan. At sa isang iglap, opisyal nang naging necromancer si Harkon. Binuksan niya, agad ang una niyang kakayahan, skeleton fragment. Inactivate niya ito agad. Lumitaw ang isang maliit na bungo sa kamay niya. Inihulog niya ito sa lupa. Isa-isa itong nabuo, dahan-dahang nagre-reconstruct hanggang sa mabuo ang kanyang unang summon. Tagumpay ang una niyang summon. Mabilis niyang sinabi, oras na para magsimula sa trabaho. Ngunit bigla siyang may narinig sa likuran. Bumagsak na ang ulo ng kalansay. Nakatayo siyang naguguluhan, paano raw nasira agad ang kalansay. Habang tumatawid si Harkon sa isang portal, may kamay siya sa mukha, ramdam niyang hindi magiging madali ang class na pinili niya. Pagka-check niya ng skill list, nakita niyang ang skeleton niya ay may rank F proficiency lang. Ibig sabihin, isang skeleton warrior lang ang kaya niyang i-summon. Agad niyang naintindihan ang sitwasyon, limitado siya dahil sobrang baba pa ng proficiency niya. Maya-maya, nakarinig siya ng mga pag-ungol sa likuran. Nang lingunin niya, nakita niya ang isang grupo ng mga charcoal wolves na paparating. Mga training mobs daw ito, at sinasabing mahina. Para kay Harkon, perpektong target ito para subukan ang kanyang bagong summon. Nag-summon siya agad at ipinadala ang skeleton palapit sa mga lobo. Habang umaatres ang mga ito, inutusan ni Harkon ang skeleton na umatake. Sumugod ang skeleton at inakala niyang mabilis siyang makaka-level up. Pero bigla siyang sinampal ng realidad, sa isang atake lang, wasak agad ang skeleton niya. Napakunot-noo si Harkon. Paanong ang tanging skill na meron siya ay hindi man lang kayang talunin ang pinakamahinang halimaw sa laro. Tinitigan niya ang system, tiyak na may mali. Doon niya napansin na may 3 modes pala siyang pwedeng piliin, attack mode, defense mode, at special mode. Pero huli na, kinakain na ng mga lobo ang buto ng skeleton. Sa inis, nagpalit siya sa special mode para lang makita kung anong ginagawa nito. Biglang nagsimulang sumayaw ang skeleton na parang tanga. Doon niya naisip baka maling class ang pinili niya. Sinubukan pa niyang i-delete ang kanyang account pero pinigilan siya ng system. Hindi raw pwedeng i-delete ang account na wala pang 3 buwan. Ang skeleton niya, nakatayo lang, nagtatapo ng maliliit na suntok sa ere. Sinigawan niya ito na tumigil. Bigla niyang naalala ng isang detalye mula sa system info, lahat ng summoned creature ay may advanced combat learning system. Binalikan niya sa isip ang laban kanina. Ang skeleton niya, hindi gumagalaw, nakatingin lang habang lumalaban siya. Malamang, pinag-aaralan nito ang galaw niya. Tumayo si Harkon at napagdesisyonan, ang unang dapat matutunan ng kanyang skeleton ay ang pag-iwas. Tumanggap ng isang suntok ang skeleton diretso sa mukha at tumilapon sa likod. Pero agad itong tumayo, handang tumanggap ulit ng isa pa. Nasalpok ulit ito sa pader. Sumigaw si Harkon, sinabihang tigilan ang pagpapatama at matutong umatake pabalik. Muling nagharap ang skeleton at ang mga lobo. Ngunit ngayon, nakaiwas na ang skeleton, at isa-isang pinaghiwa-hiwalay ang mga ito sa mabilis na mga galaw. Tumayo ito pagkatapos, tila ipinagmamalaki ang kanyang ginawa. Napangiti si Harkon, inaamin niyang hindi masama ang huling galaw nito. Dahil doon, tumaas ang proficiency nila at nagsimulang kumislap ng gintong liwanag. Malayo pa ang kanilang mararating, saka pa lang sila nagsisimula. Nagbago ang eksena at lumipat sa Figus Castle. Habang naglalakad si Harkon sa loob, naisip niyang baka nga sulit ang turuan ang skeleton lumaban. Hindi magtatagal, makakaya na niyang mag-solo sa mga dungeon. Ngunit nagsimula na ang tunay na hamon, ang maabot ang level 10. Biglang may nakasagabal sa kanya. Isang matabang lalaki ang biglang humawak sa braso niya at humihingi ng paumanhin. Nabangga raw siya at hindi man lang tumigil para magpatawad. Pero hindi pinansin ni Harkon ang lalaki. Iniisip pa niya kung dapat na ba niyang burahin agad ang mga ito. Uminit ang ulo ng matabang lalaki at umamba para suntukin siya. Ngunit bago pa man tumama ang suntok, isang kayumangging lalaking may blondeng buhok ang biglang lumitaw at hinarang ang suntok.
Sinabihan ng lalaki ang mataba na hindi siya basta-basta pwedeng manakit ng ibang tao. At batay sa reaksyon ni Harkon, mukhang hindi basta-basta ang lalaking ito. Ang mga ugat sa braso ng lalaking nasa harap niya, siya'y walang iba kundi si Shev the Slayer, isa sa mga pinakamataas na rank na warrior class player. Si Harkon ay walang ideya kung anong ginagawa ng taong ito sa lugar na iyon. Napasimangot ang siga at dumura sa lupa. Walang ideya kung sino ang nasa harapan niya. Sinabi niya dito na umalis kung wala naman siyang kinalaman sa bata dahil may negosyong kailangan silang tapusin. Pero halatang hindi interesado si Shev sa gulo nila. Bigla siyang naglabas ng aura, at sa isang iglap, pati ang matabang lalaki at si Harkon mismo ay nagsimulang manginig. Tahimik ngunit matatag na sinabi ni Shev na siya na lang ang lalaban. Isa sa mga lalaki ang biglang nakilala siya, si Shev the Slayer, Guild Master ng Red Bull, isa sa top 30 guilds. Nagtaka ang matabang lalaki kung bakit nandoon si Shev, ngunit ang tanging tanong lang ni Shev ay kung gusto pa ba nitong lumaban. Hindi na nag-isip ang lalaki, tumakbo ito palayo na parang nakasalalay ang buhay niya. Tinapik niya si Harkon sa balikat at tinanong kung ayos lang ba ito. Inalis ni Harkon ang kamay nito at lumayo, sabay sabing huwag na siyang subukang tulungan muli. Naglakad siya palayo, pilit lumalayo sa presensya ni Shev. Sa loob-loob niya, aminado siyang sandali siyang natakot sa lakas na ipinakita ni Shev. Nangako siya sa sarili, sa susunod nilang pagkikita, magiging ibang tao na siya. Sa loob ng dungeon, nakaupo siyang tahimik, halatang bagsak ang loob. Ramdam niya ang power gap, sobrang laki ng pagitan ng lakas nila ni Shev, at ni Sira. Kung gusto niyang makapaghiganti, kailangan pa niyang maging mas malakas. Biglang umatake mula sa taas ang isang flamestone wolf, pero bago pa ito makalapit, sumulpot ang skeleton ni Harkon dala ang isang sandata, at buong lakas nitong ibinagsak ang lobo sa lupa bago ito tuluyang pinatay. Bagamat sinabi ni Harkon na masyadong mabagal ang makaabot sa level 10 sa loob ng 3 araw, masaya pa rin siya dahil narating na nila ito. Tinanggal na ang beginner tag niya, at inililipat na ang kanyang mga starter rewards. Sa palso niya, lumitaw ang War Watch, nandoon na ang lahat ng kailangan niya. Pagtingin niya sa kanyang status window, mababa ang stats niya gaya ng inaasahan. Inutusan siya ng system na i-distribute ang kanyang stat points. Saglit siyang natigilan. Karaniwan, ang isang necromancer ay nagpo-focus sa mana at intelligence. Pero imbes na sundin iyon, lahat ng puntos ay inilagay niya sa strength. Tumaas agad ang strength niya ng 50 points, at naglabas siya ng malakas na aura. Samantala, ang skeleton ay halatang nasaktan, halatang disappointed na hindi siya binigyan ng kahit anong puntos. Hinampas ito ni Harkon sa ulo at sinabihang tumigil sa pagiging emosyonal. Sa totoo lang, nasa skeleton niya ang lahat ng pag-asa niya. Naniniwala siyang kung matututo ito mula sa kanya, mas mapapabilis ang pag-unlad nila. Binanggit rin ni Harkon na may mga paraan para mapunan ang kakulangan sa stats. Kaya nagtungo siya sa Hunters Association sa lungsod ng Figus at tinanong kung pwede siyang kumuha ng quest. Sumang-ayon ang duwendeng taga-bantay ngunit nagbabala, ang mga quest dito ang pinakamahirap, at wala pa raw nagtangkang tumanggap. Ngunit alam ni Harkon ang hindi alam ng iba, may tagong kayamanan dito. Isang quest sa Beaumont Mountains, kung saan kailangang patayin ang lahat ng nilalang doon kapalit ng 10 gold. Binalaan siya ng matanda tungkol dito, ngunit tinanggap ni Harkon agad. Batid niya, kapag tinapos ang quest na ito bago mag-level 15, makakakuha siya ng prospect title. Ang prospect title, partikular, ay nagpapataas ng intelligence at mana by percentage, eksaktong kailangan niya para sa pagbuo ng isang overpowered character. Pagkalabas niya ng lungsod, napabulong siya sa sarili na kailangan na lang niya ngayon ay kagamitan. Ngunit nang marating niya ang Beaumont Mountains, nakasuot siya ng bunny costume, halos hindi niya matanggap ang hitsura niya. Pero wala siyang magagawa, naubos ang pera niya sa pagsuporta sa skeleton, kaya kailangan niyang tapusin agad ang quest para makabili na ng maayos na gamit. Sa kabilang panig ng kagubatan, mula sa mga damuhan, may isang dugong kamay ang dahan-daang umaabot. Isang lalaki, duguan, halos hindi na makapagsalita, ang nagmamakaawang tulungan siya. Mukhang isa na namang biktima ng pagtataksil. Samantala, sa ibang bahagi ng mundo ng laro, isang manlalaro ang lumitaw, kumpleto sa kumikinang na armor.
Halatang mataas ang tingin niya sa sarili, iniisip na magiging madali lang ang lahat. Bigla, may isang tao sa paligid ang humingi ng tulong, nasaktan daw ang kaibigan niya. Mabilis siyang lumapit at nagtanong kung anong nangyari. Ipinaliwanag ng lalaki na inatake sila ng lobo, halos hindi raw sila nakatakas at wala man lang silang healing potion. Agad siyang naglabas ng potion at sinabing huwag mag-alala. Ngunit habang nagsasalita pa lang siya, isang lalaki ang palihim na lumapit mula sa likod, at binasag ang kanyang ulo gamit ang matigas na sandata. Ngumiti ang nanloko at nagpasalamat sa kanya para sa armor at gamit. Tinuwanan pa siya at sinabihang tanga sa pagpapaniwala sa ganoong kasimpleng bitag. Lumabas ang system message, ang player ay patay na. Nagtawanan ng grupo, sinabing laging masarap patayin ang mga baguhang gumagastos sa laro. Isa sa kanila ay may mga relo na nakasalansan sa braso, sabay sabing oras na raw para maghanap ng panibagong biktima. Sila ang kilalang PK Guild na tinatawag na Ralph Family. Sa kabilang banda, si Harkon at ang skeleton niya ay nasa kagubatan, patuloy na nakikipaglaban sa mga lobo. Ang skeleton ay walang awang sumusugod, pinaghihiwa ang lahat ng nasa landas nito habang nakakakuha ng XP sa bawat patay. Napansin ni Harkon na wala nang binatbat ang mga lobo sa skeleton niya. Wala siyang pagsisisi sa pag-invest ng mga gamit dito. Tumayo ang skeleton na parang not-ouch sa atensyon, halatang naramdaman ang pagmamahal mula sa kanyang amo. Pero agad itong sinigawan ni Harkon, sinabihang huwag maging emosyonal, marami pa silang kailangang linisin na mobs. Biglang may liwanag sa gilid, at boom, tinamaan ang skeleton ng palaso sa ulo. Lumapit ang isang grupo, ang Ralph family. Lumapit ang isang mage, at kunwaring humingi ng paumanhin. Pero hindi naloko si Harkon. Napansin niya agad ang madugong sandata at mga relong nakasalansan sa pulso ng lalaki, sapat na para malaman niya kung anong klaseng manlalaro ang kaharap niya. Nagkunwaring normal si Harkon at sinabing mapapatawad niya ang mga ito kung bibigyan siya ng mana potion. Sinabi ng mage na wala silang potion, pero pwede raw silang tumulong sa pag-grind. Sakto namang nagsulputan ang mga halimaw. Sinabi ng mage na sila ang baalang magpahina sa mga ito, at si Harkon na lang ang tumapos para makuha ang XP. Pumayag si Harkon. Paglingon ng mage, pabulong niyang pinaalala sa mga kasama ang plano. Una, palalakihin daw nila ang mga halimaw at dadalhin ito palapit sa target. Pangalawa, magkakast sila ng buff para palakasin ang mga lobo. At panghuli, hahayaan nila ang isa sa mga halimaw na makalusot at umatake kay Harkon, para mabigla siya at mamatay kaagad. Pero biglang gumuho ang plano nila. Nang makita nila ang skeleton ni Harkon, pinaglala pa ang mga buffed monsters gamit lang isang atake at doon ay natauhan sila. Napagtanto ng grupo na kaya nitong humarap sa kahit mas malalakas na halimaw. Dahil sa pagkabigo ng unang plano, lumipat sila sa plan B. Nagpakawala sila ng maraming lobo patungo kay Harkon, umaasang malilito siya sa gulo, at sa oras na nakatutok siya sa harap, aatake sila mula sa likod. Umatake ang isa sa kanila. Ngunit lumuhad lang si Harkon at naiwasan ang atake. Sa isang mabilis na galaw, sinugod niya pabalik at pinutol ang katawan ng kalaban sa gitna. Napatigil ang dalawa pa. Nag-snap si Harkon, at sabay silang sumugod ng kanyang skeleton. Ang dalawa ay napasigaw at nakiusap na itigil ito, pero huli na. Sabay silang napatay, at bumagsak ang kanilang mga katawan sa lupa. Sa malamig na tinig, sinabi ni Harkon na, ang mga tulad nila ang pinakakinamumuhian niya. Itinaas niya ang braso, malamig ang tingin, at hiniwa ang leeg ng huling natitirang manlalaro. Isa na namang player ang namatay. Lumapit siya sa mga relong nalaglag sa lupa, puno ng mahahalagang item sa loob. Samantala, sa gilid, abala ang skeleton sa pagtadyak ng rib cage ng isa sa mga pinatay. Pinatong ni Harkon ang kamay niya sa ulo ng kanyang skeleton at naglipat ng ilang gamit. Ngayon, meron ng gamit ng skeleton, kumikislap ito sa tuwa. Sinabihan niya ito na huwag masyadong intindihin ang itsura, dahil sa larong ito, stats ang mas mahalaga. Sa totoo lang, masayang-masaya rin si Harkon. Ang mga unclaimed war watches mula sa mga napatay na manlalaro ay gintong mina. Kapag ibinenta mo ang relo ng isang patay na player, may random item mula sa kanilang inventory na nahuhulog. Mula sa relo, nakuha niya ang ilang damit at espada na may dagdag na skill, isang demonic cursed skill book,
at aktwal na ginto. Pero higit sa lahat, nakuha rin niya ang matagal na niyang hinahanap, isang maskara. Mula sa puntong iyon, nagdesisyon si Harkon na i-record na ang lahat ng gameplay niya. Para sa kanya, mahalaga ang pagkakaroon ng pagkakakilanlan. Naalala niya ang isang tao noon na nagsabi rin ng parehong bagay. Nagbiro pa raw iyon na tawagin itong Hahumask. Pagbalik sa kasalukuyan, sinabi ni Harkon na nagbago na ang laro. Ayaw na niyang may ibang madamay pa sa buhay niya. Ang maskara ang magiging patunay na mag-isa na lang siya sa laban na ito. Siya at ang kanyang skeleton lang, wala nang iba. Tumalon sila papasok sa isang portal, papunta sa dungeon ng Bema Mountains. Ang target niya ay ang mga blue werewolves, ang basic mobs sa lugar na ito. Hindi man ito madali, pero dahil sa bago niyang gamit, puno siya ng kumpiyansa. Mabilis silang sumugod sa loob, nagsimulang maghanap ng kalaban. Pero makalipas ang isang oras, ni isang halimaw ay wala silang nakita. Nakakapagtaka, kung may nakalinis na ng dungeon, makakatanggap siya ng system notification, pero wala naman. Bigla niyang napansin ang kanyang skeleton, sinusugatan ang isang pader. Nang lapitan niya ito, nakita niya ang isang itim na portal. Isang itong espesyal na dungeon. Alam niya na ang mga ganitong dungeon na lumilitaw sa loob ng isa pang dungeon ay mas mapanganib, pero mas malaki rin ang gantimpala. Ang kapalit lang, kapag pumasok ka, kailangan mong tapusin ito o mamatay sa loob. Naisip niyang baka mas matalino kung iiwan na lang muna ito, pero pumasok pa rin siya. Sabi niya, kapag nalinis niya ito, ayos na. Pumasok ang liwanag ng araw sa mukha niya, at ngayon, nakatayo na siya sa gitna ng isang coliseum. Niyanig ng lupa ang paligid, at mula sa unahan, lumabas ang isang dambuhalang werewolf na may 3 mata. Bago pa siya makagalaw, lumipad na ang kuko ng halimaw patungo sa kanyang mukha. Nablock niya ito, pero naitulak siya pabalik at sumalpok sa pader. Ang skeleton niya ay agad pamwesto para lumaban. Sa gitna ng tensyon, natawa si Harkon, iniisip kung paano siya sinuwerte ng ganito. Tinawag niya ang kanyang skeleton at sinabing kapag hindi nila napatay ang halimaw na ito ngayon, magugutom sila ngayong gabi. Muling sumugod ang dalawa. Ang skeleton ay gumamit ng launch assist, binato si Harkon pataas. Sa ere, ina-activate niya ang bagong skill, Inflict Curse. Biglang nagyelo ang 3 mata ng halimaw, hindi alam kung ano ang nangyari. Maya-maya pa, naputol ang braso nito sa isang mabilis na slash, at umalangaw ang sigaw ng lobo sa sakit. Pero nag-regenerate ang werewolf, muling bumalik ang braso nito. Sumugod ito muli, puno ng galit. Inilabas ni Harkon ang espada at sinabing, hindi talaga madali ang mga special dungeon. May tinatago pa siya, isang huling sandata. Sa kanya tinapik ang kanyang war watch at ina-activate ang isang slot. Mula sa katawan niya, sumiklab ang isang madilim na asul na aura, lumilikha ng isang umiikot na orb ng enerhiya sa paligid niya. Unti-unting nagbabago ang anyo ni Harkon. Ang slot na ito sa system ay isa sa mga natatanging tampok ng Warlord. Kapag ini-activate ito ng mga manlalaro, pansamantala silang humuhugot ng kapangyarihan mula mismo sa mundo ng laro, na nagreresulta sa isang supercharged na anyo. Nagkakaiba-iba ang anyong ito depende sa manlalaro, at hindi mo ito maaaring piliin. Dahil sa matinding lakas na ibinibigay nito, tinawag itong Ultimate Mode. Muling sumugod ang dambuhalang three-eyed werewolf, nakabuka ang panga. Ngunit si Harkon, lumihis sa tamang oras, dahilan para hindi tumama ang atake ng halimaw. Hindi na ito makadikit. Gumagalaw si Harkon na parang akrobatiko, walang sablay sa pag-iwas. Batay sa lakas ng kalaban, alam niyang mamamatay siya sa 3 tama lang, pero hindi iyon ang plano niya. Tumama muli ang kanyang slash, at umungol sa sakit ang halimaw. Ngumiti si Harkon, ang panganib, ang tensyon, ito raw ang nagpapasaya sa laro. Ngunit biglang nagbago ang ekspresyon niya. Tumapak ng malakas ang halimaw sa lupa, pumasok ito sa rage phase. Nakalimutan niya ito. Pero may isang bagay din na nakalimutan ng halimaw, ang skeleton sa likod nito. Mabilis na umatake ang skeleton, tinanggal ang braso ng halimaw sa isang iglap. Sumigaw si Harkon, inutusan na gawin ang galaw na matagal na nilang pinapraktas. Nabigla ang halimaw, mabilis na sumugod ang dalawa, sabay na tumaga ng malalim, wala nang paraan para makatayo pa ito. Mission complete.
Nakakuha siya ng 10 gold, at ang skeleton ay nag-level up. Si Harkon naman, tumanggap ng 20,000 gold. Kasabay nito, nakuha niya ang Corrupted Tracker's Necklace. Pagkabasa niya ng pangalan, parang may kumiliti sa isip niya. Pamilyar ito. Biglang lumabas ang 3 bagong titles. Isa rito ang Corrupted Tracker, ngunit hindi pa alam ang impormasyon nito. Napagtanto ni Harkon na konektado ito sa unang kabanata ng main quest line, ang Count of Corruption. Ang main quest ang pundasyon ng kwento ng Warlord, kaya't ang gantimpala nito ay laging napakalaki at lahat ng manlalaro ay gustong makisali rito. Ito ang pinakaimportanteng nilalaman ng laro. Ngumiti siya at tinawag itong gintong mina, kaya nag-log out siya agad. Pagbalik sa bahay, napatingin siya sa newsfeed. Ang Hydra Guild ay pumasok na sa final chapter ng Count of Corruption at balak itong tapusin sa loob ng 3 buwan. Napaupo si Harkon, bagsak ang balikat. Ang quest na kakabukas lang niya, malapit nang matapos ng iba. Iniisip niyang baka sayang lang ang lahat, at dapat maghanda na lang siya sa susunod na kabanata. Ngunit, bigla siyang napatingala. May naalala siya, maaaring ito ang bihirang pagkakataon. Dahil ang buong mundo ng laro ay nakatuon sa questline na ito, walang gustong iwanan ang unang main quest. Pero paano kung may video na may kinalaman sa quest na ito ang biglang lumabas? Malamang magva-viral ito. At dahil near record niya ang lahat, kompleto siya sa footage. Kailangan na lang niya itong i-edit at i-upload. Ang problema lang, kailangan niya ng editor, at iisa lang ang alam niyang pwedeng gumawa nito, si Romani. Nang matanggap ni Romani ang edit request mula sa isang level 15 player, natawa siya. Akala niya isa lang itong spoiled na bata na gustong magpasikat. Ngunit nang mapanood niya ang video, namangha siya. Ngayon, nakangiti na si Romani. Sinabing ito mismo ang matagal na niyang hinahanap. Samantala, sa isang mataas na gusali, may babaeng nanunood ng video. Tinawag niya ang kanyang assistant at inutusan itong magbigay ng impormasyon. Ang isang level 15 player raw ay natalo ang isang corrupted werewolf mag-isa. Sabi ng assistant, na imbestigahan na raw ito ng team, at wala raw dapat ikabahala dahil mababa lang naman ang level ng werewolf. Ngunit hindi sang-ayon ang babae. Sinabi niyang gusto niya ang player na iyon at inutusan niya ang kanya team na hanapin ito. Siya si Chasilion, ang Thunder Queen at ranked number 1 player sa buong mundo. Ang taong pumatay kay Harkon sa nakaraan niyang buhay. Hindi nagtagal, si Harkon ay halos mabaliw sa tuwa. Ang video na kanyang in-upload ay umabot na sa 6,000 views. Kahit tila hindi makapaniwala, nanatili siyang mapagkumbaba. Sinabing dati ay inaabot siya ng buwan bago makuha ang ganitong dami ng viewers. Samantala, nagme-message na agad si Romani, tinatanong kung nakita na ba niya ang views. Sumagot siya ng oo, kahit halatang gulat pa rin siya. Nahiga siya sa kanyang VR capsule, nag-iisip kung ano ang susunod na hakbang para makakuha muli ng pansin. Hindi naman basta-basta makakahanap ng isa pang corrupted creature, kaya kailangan na niyang maghanap ng bago para may post. Habang iniisip ito ni Harkon, may isa pang taong na-impress sa video ng bata na may maskara, walang iba kundi si Chef the Slayer. Ngunit ang gumugulo sa kanya ay ang pakiramdam na parang may kakilala siyang katulad ng lalaking iyon. May tumawag sa kanya, si Yel, isang miyembro ng Red Bull Guild. Tinanong nito kung anong pinagsasasabi niya. Ikinwento niya ang tungkol sa Masked Kid. Halatang ganado si Chef, karaniwan sa mga bagong manlalaro ay kabado, kabiglanan at mabagal, pero ang batang iyon kumilos na parang bihasa. Siniko siya ni Yel at sinabing kailangan na nilang umalis, dahil leave na sila sa loob ng 5 minuto. Higit sa 200,000 katao ang nanunood. Sabik makita si Chef, ang leader ng Red Bull. Bubuksan na ang mga gate. Isinuot niya ang kanyang armor, tinawag ang buong koponan at ipinasok na sila sa labanan. Samantala, balik tayo kay Harkon sa Figas, muli na naman siyang nawalan ng pag-asa. Ang misyon na gusto niya ay wala na. Bigla na lang lumapit ang isang matandang lalaki, si Hutton, ang mismong nagbigay ng naunang quest. Inanyayahan siya ni Hutton na sumama sa kanya. Sa isang hiwalay na silid, sinabi ni Hutton na narinig na niya ang lahat, at alam niyang si Harkon ang nakaharap sa corrupted werewolf sa loob ng Bimy Cave. Hindi maalala ni Harkon kung nag-trigger ba siya ng secret quest o interaksyon, pero malinaw na may kakaibang nangyari.
Ipinaliwanag ni Hutton na malamang ay nakaengkwentro siya ng nilalang na naapektuhan ng corrupted power. Hindi pa nila ganap na nauunawaan kung sino o ano ang mga ito, pero tila may kapangyarihang nagpapabaliw sa mga halimaw. Bago pa makapagtanong ng tulong si Hutton, agad na hinawakan ni Harkon ang braso nito at sinabing tatanggapin niya ang secret quest. Napangiti si Hutton at sinabing bibigyan siya ng pagkakataon. Inutusan siyang pumunta sa Bangso Castle. Inabot ni Hutton ang isang recommendation letter, agad itong lumitaw bilang item na Teachings of Ahimbri. Ang kailangan lang gawin ni Harkon ay hanapin si Ahimbri at iabot ang sulat. Lumabas siya ng silid, sumisigaw sa tuwa. Halatang alam niya kung sino si Ahimbri, isa sa 7 disipulo ng isang legendary mage. Ang matuto sa ilalim nito ay nagbibigay ng tsansang makuha ang pinakamalalakas na skill sa buong laro. Naglalakad na siya ng masigla, handang umalis. Pero bigla siyang huminto at sinabing may kailangan pa siyang gawin. Pumunta siya sa kagubatan at tinawag ang skeleton. Lumabas ito at dinalhan niya ng mga natirang loot mula sa huling laban. Una niyang ibinigay ang bungo ng werewolf. Agad na lumitaw ang asul na apoy sa bungo ng skeleton, at nadagdagan ang endurance nito ng 2 puntos. Sa parehong sandali, isinuot ni Harkon ang Corrupted Trapker's Necklace, kaya tumaas din ang kanyang stats. Kumuha pa siya ng 2 skeleton fragments at inilapag ito sa lupa. Lumabas ang 2 pang skeletons. Sinabi niya sa una niyang summon na masanay na sa bagong setup, mula ngayon, 3 na silang lalaban. Habang sila'y naglalakad papalayo, lumuhad ang unang skeleton, tila akala nito siya lang ang espesyal. Isang higanteng halimaw mula sa kagubatan, level 25, ang biglang sumugod gamit ang matutulis nitong mga kuko. Pero salamat sa stat boost na nakuha ni Harkon kanina, madali lang sa kanya ang umiwas. Sa unang tingin ay parang mabibigla siya at magbablock ng atake, pero lahat iyon ay bahagi ng kanyang plano. Bigla na lang sumugod ang kanyang skeleton mula sa itaas, pero nasupalpal ito sa mukha at lumipad pa atros. Nagngingit-ngit si Harkon, naiinis sa tanga niyang summon, wala pa ring alam tungkol sa blind spots. Sumunod ang pangalawang skeleton, pero mas malala pa ang sinapit, sapul sa ulo at mas malakas ang pagkakabagsak. Galit na siya. Ang pangalawang tanga kinopya lang ang ginawa ng una, hindi ba't dapat natututo sila sa isa't isa. Habang pinapanood niya ang dalawa, ang orihinal na skeleton naman ang sumabak, punong-puno ng kumpiyansa. Pero isang tama lang sa ulo at lumipad din ang bungo nito. Halos pasabugan na ni Harkon ang mga ugat niya sa inis. Hanggang kailan ba kayo matututo na hindi pwedeng sumugod ng diretso? Inaasahan niya na may sapat na talino ang mga ito para gumamit ng teamwork. Hindi dahil mahina sila, malakas naman ang mga ito, at natututo pa nga ang iba mula sa una. Ang problema, hanggang ngayon, puro solo combat lang ang alam nila. Kaya tumayo siya at sinabing wala na siyang pake, naabot na rin naman nila ang level 20, at iyon lang naman ang goal. Pinagalitan niya ang mga boneheads at sinabing maglalakad silang papunta sa Bangso Castle, habang nagte-training sa daan. Akala niya dati, pwede na siyang magpahinga at sila na ang bahala sa laban at mukhang nagkamali siya. Sa loob ng Bangso Castle, isang lalaking bagong dating ang agad na pinagtutulungan ng atensyon ng mga tao. Hinahatak siya sa lahat ng direksyon, gustong makausap. Pero si Harkon, tahimik lang. Dumiretso siya sa hagdanan at iniabot ang sulat ni Hutton. Sinabihan siya ng tagabantay na maari na siyang tumuloy sa ikalawang palapag. Alam ni Harkon, isang secret quest ito, kaya sabik siyang malaman kung anong reward ang makukuha niya mula kay Ahimbri. Pagpasok niya sa silid, magulo, nakakalat ang mga libro, parang binagyo ang loob. Biglang lumitaw si Ahimbri, galit ang tono, anong ginagawa ng bata dito? Nagpakilala si Harkon at sinabing dala niya ang rekomendasyon mula kay Hutton. Ngumiti si Ahimbri at binati niya ito, sabay abot ng reward, 2 skills, bone armor at helm of madness. Pero agad din siyang itinaboy ni Ahimbri. Ayun na yun, umalis ka na. Ngunit hindi iyon ang gusto ni Harkon. Balak niyang makabuo ng relasyon sa matandang ito, kaya kailangan niyang makakuha pa ng isa pang quest. Habang iniiwasan ang mga lumulutang na libro, humiling siya ng isa pa, kahit anong misyon, tatanggapin niya. Napangisi si Ahimbri, kung tatanggapin niya kahit ano, kung gayon ay may ibibigay siya.
Biglang dumating ang bagong quest notification, ito ay nagngangalang Nest's Egg, ngunit walang reward. Huli na nang mapagtanto ni Harkan na naloko siya. Sa labas ng gusali, isang lalaki ang dumaraan, suot ang napakamamahaling armor. Lahat ng tao napatingin, halatang top-tier gear ang gamit nito, hindi biro ang halaga. Tumingin ang lalaki sa paligid at napabulong sa sarili. Nandito siya, ang lalaking may hahumas. Naloko si Harkan, ng isang NPC pa talaga. Buong akala niya ay makakakuha siya ng pambihirang misyon, isang sikreto at makapangyarihang quest. Ngunit ang kapalit, isang misyon lang tungkol sa itlog, at wala pang reward. Habang nilulunok niya ang inis at pagkadismaya, may biglang lumapit at hamarang sa kanyang harapan. Tinanong nito kung anong misyon ang nakuha niya. Doon lang naalala ni Harkan na may mga tao pa pala sa labas ng kwarto. Hindi nagtagal, nagsiksikan ang mga ito palapit sa kanya, tila sabik na malaman ang kanyang tinanggap. Biglang may dumating ang isang lalaking nakasuot ng mamahaling armor. Marahas nitong itinaboy ang mga tao at dumiretso kay Harkan. Sinabi nitong gusto niya itong makausap, isang mahalagang bagay. Hindi naman interesado si Harkan, ngunit iginiit ng lalaki na mas makabubuti kung ang may suot ng hahumask ay makikipag-usap muna kahit saglit. Napilitan si Harkan na sumama. Pumasok sila sa isang eskinita at humingi ng paumanhin ang lalaki. Aniya, hindi raw kasi tamang lugar kanina para sa maayos na usapan. Base pa lamang sa ayos ng armor ng lalaki, napagtanto ni Harkan na isa itong mataas ang rango. Diretsyong tinanong ng lalaki kung siya ba ang tinatawag nilang hahumask. Nagkunwari si Harkan na walang alam, kunot noong nagtanong kung anong kalokohang maskara ang tinutukoy nito. Sinabi niyang akala niya'y simpleng usapan lang ang nais ng lalaki sa eskinita, at wala siyang ideya tungkol sa sinasabi nito. Muling nagsalita ang lalaking may salamin. Aniya, narinig daw niyang kamakailan ay nakatanggap si Harkan ng isang misyon mula sa NPC na si Ahimbri. Agad namang tumapang ang tono ni Harkan. Sinabi niyang wala siyang balak ibahagi ang kahit anong impormasyon, at ang pagdadala sa kanya sa madilim na lugar ay labis ng istorbo. Tahimik ang lalaki sa loob ng ilang segundo, maya-maya ay iniabot ang kamay, at humingi ng paumanhin. Napangiti si Harkan sa sarili, nahulog ito sa kanyang bitag. Tinanggap niya ang pakikipagkamay at mahinahong sinabi sa lalaki na huwag masyadong kabahan. Habang palayo na siya, idinagdag pa niyang palalampasan niya na lang ito ngayon, pero mas mabuting tigilan na nito ang paghahanap ng gulo. Nanatiling tahimik ang lalaki. Biglang may lumitaw sa tabi niya, isang matangkad at nakakatakot na babae. Sinabi nitong hindi iyon ang taong hinahanap nila. Sumang-ayon ang lalaki. Aniya, alam ng sinumang veteranong manlalaro ng Warlord na hindi kailanman makikipagkamay gamit ang kamay kung saan nakasuot ang War Watch. At ang lalaking iyon, pinunasan pa ang kamay pagkatapos. Nagbigay ito ng utos na patuloy na bantayan si Ahimbri. Ayon sa kanya, masyadong mahalaga ang misyon na Nest's Egg para ipagsawalang bahala. Sa isang bintana malapit sa eskinita, naroon si Harkan, tahimik na nakikinig sa lahat ng usapan. Sigurado siya, ang dalawang iyon ay hindi ordinaryong manlalaro. Kung sila'y galing sa public guild o naghahanap ng reputasyon, tiyak na ipinakilala na nila ang sarili nila. At ang ginawa nilang pagsubok sa kanya, hindi pangkaraniwan. Kaya ang tanong niya sa sarili, sino nga ba talaga ang dalawang ito? Samantala, habang patuloy na nagsasanay ang kanyang mga kalansay sa gubat, malalim na nag-iisip si Harkan. Alam niyang may mas malalim pang nangyayari na hindi pa niya nakikita. Nariyan ang misyon tungkol sa itlog, pati na rin ang video na ini-upload niya. Ang dalawang misteryosong manlalaro ay hindi interesado sa kung sino ang masked player. Ang tunay na mahalaga sa kanila ay kung sino ang unang nag-trigger ng misyon. At dahil siya iyon, siguradong susundan na siya ng mga ito, isang bagay na ayaw niya, lalo't gusto lang sana niyang manatiling low profile. Sa kabilang banda naman, ipinakita si Chasilyon, ang Thunder Queen at pinakamataas na ranggo sa buong laro. Binati siya ng kanyang sekretarya, si Park Soo-jae, dahil sa galing niya kanina. Tinanong nito kung kamusta ang recruitment test. May halong yamot na sinabi ni Chasilyon na puro walang kwentang aplikante ang dumating. Maya-maya ay binanggit ni Soo-jae ang batang may maskara. Baka raw sumali na ito sa ibang guild, kaya hindi na tumugon sa imbitasyon nila. Biglang uminit ang ulo ni Chasilyon.
Galit niyang tinanong kung aling guild ang nag-recruit sa bata. Nagsorry si Suji at sinabing sinusubukan pa nilang alamin. Tinanong din niya kung may sinabi ang chairman tungkol dito. Tumugon si Suji na wala pa itong komento. Napailing si Cha Seolyeon, sabay sabing, mananahimik lang ito hanggat maayos pa rin ang takbo ng warlord. Ang totoo, pilit siyang ipapakasal kahit ayaw niya. Samantala, bumalik ang eksena kay Harkon. Nakatingin siya sa kanyang refleksyon sa tubig, sa Lizardman Swamp. Matagal na rin mula nang huli siyang mapunta rito. Isang itlog ang kailangan niyang hanapin, kaya't malamang may kinalaman ito sa ibon, reptilya, o insekto. Dahil mababa pa ang level niya, pinili niyang pumunta sa lugar na tugma sa mga uri ng nilalang na iyon. Tinawag niya ang kanyang skeleton at binalaan ito. Mataas ang level ng mga halimaw dito, kaya't mas mabuting gamitin ang enhancement skill na natutunan niya dati. Isa itong madness move kung saan kailangang markahan muna ang summon, saka i-activate ang kapangyarihan. Inactivate niya ito, at lumitaw ang letrang H sa noo ng kalansay. Kumislap ito ng matingkad na pula. Panahon na para makita kung gaano ito kalakas. Ngunit may isang bagay siyang hindi nabasa. Ang buong skill description. May maliit palang tsansa na, sa paggamit ng kasanayang ito, ang summon ay mawala ng katinuan, at magwala. Umatake ang skeleton ng diretso kay Harkon, agad niyang napansin na may kakaiba. Dahil dito, mabilis siyang bumitaw ng uppercut. Sumigaw pa siya sa skeleton, sinabing huwag siyang sigawan ng ganon, sabay tanong sa sarili kung bug ba iyon sa laro. Hindi pa man siya nakaka-recover sa iniisip, biglang may lumitaw na level 30 na lizardman mula sa likod. Napag-isipan niyang ito na ang tamang pagkakataon para subukan ang mga kakayahan ng kanyang klase. Inactivate niya agad ang isa pang madness mark at sinuot ang bone armor para sa dagdag lakas. Nagwawala na sa sigaw ang kanyang mga summon habang ang mga lizardman ay nananatiling nakatitig, hindi makakilos. Ipinag-utos niyang umatake ang mga skeleton, at sa isang iglap naging bugbugan ang eksena. Mabilis na umiwas ang mga skeleton papunta sa mga blind spot ng kalaban, saka inatake ito. Matapos ang laban, lumuhad ang mga skeleton sa harap ng kanilang master. Klaro na ang plano para sa buong linggo, mag-grind ng mga monster, mag-level up, at hanapin ang misteryosong itlog. Habang abala siya sa pag-iisip, may isang kainahinalang babae na nagmamasid mula sa mga anino. Lumabas ito at ipinakilala bilang si Ilya, isang babaeng hindi kayang tanggihan ng sinuman. Lahat ay sumusunod sa kanyang kagustuhan. Kapag may problema, pinapatawag niya lang ang isa sa kanyang mga alipin o fans para ayusin ito. Ngunit ngayon, nadapa siya sa lumot at humandusay sa lupa. Naguguluhan kung anong klaseng impyerno ang pinasok niya at bakit siya naroon. Ayon sa kanya, isa sa mga alipin niya ang nagdala sa kanya roon para sa kung anong kabalbalan, pero ito rin ang una sa kanilang napatay. Ngayon, siya na lang ang natira at kaharap ang mga halimaw na masyado pang mataas ang level para sa kanya, at hindi niya kayang gamitin ang kanyang charm upang makatakas. Bigla niyang napansin si Harkon sa di kalayuan. Agad siyang nagpunit ng kaunti ng kanyang suot, tila may iniisip na plano. Narinig naman ni Harkon ang kakaibang sigaw sa di kalayuan. Paglingon niya, nakita niya ang isang babaeng paika-ikang papalapit, kunwaring sugatan. Ipinahayag nito na nasaktan siya dahil sa mga halimaw, umaasang mabibighani ang lalaki sa kanyang itsura. Pero hindi siya pinansin ni Harkon, at tuloy lang sa paglalakad. Gulat na gulat ang babae, paanong hindi man lang siya tinignan. Nagsimula itong magmakaawa, pilit na humihingi ng tulong, habang si Harkon naman ay iniisip lang na mukhang isa na namang baliw ang kaharap niya. Sa sobrang inis ng babae, kinagat niya ang sariling labi hanggang dumugo ito. Habang nagkakagulo, abala pa rin ang mga skeleton sa pakikipaglaban. Si Harkon naman ay hawak lang ang noo habang pinapanood ang eksena. Hindi pa rin tumigil ang babae, patuloy na umaarte at umiiyak na parang mamamatay na siya. Kahit saan magpunta si Harkon, sinusundan siya ng babae. Sa huli, naiinis na siya at napagpasyahang tapusin na ito. Sinabi ng babae na nahulog ang kanyang espada sa isang isla sa gitna ng latian, at sinabing kailangan niya itong makuha. Tumugon si Harkon na kapag nakuha niya iyon, umalis na dapat ang babae. Agad itong pumayag, pero sa loob-loob niya, alam niyang nakuha na niya ang lalaki. Habang ang espada ay nakatarak sa maliit na isla, inutusan ni Harkon ang mga skeleton,
at gumawa ang mga ito ng paraan. Samantala, nakangisi lang si Ilya. Sa wakas, iniwan na ni Harkon ang kanyang mga summon, ito na ang pagkakataon niya. Bigla siyang umatake mula sa likuran ni Harkon, pero bago pa man tumama ang kanyang atake, biglang lumingon si Harkon at sinabing napakabagal niya. Hinawakan niya ito sa kwelyo at ibinato diretso sa putikan. Habang sumisigaw at nagbabanta si Ilya, na ipapapatay niya si Harkon sa kanyang mga tagahanga, tawa lang ng tawa ang lalaki at sinabing tumingin siya sa likod. Paglingon ng babae, nandoon na ang mga lizardmen at agad siyang dinumog. Tahimik na lumakad si Harkon, sabay sabing kung balak siyang lokohin, dapat mas magaling ang diskarte. Sawa na raw siya sa mga manlalarong kagaya niya. Sa kanyang likuran, ginagaya ng mga skeleton ang kartihan ni Ilya, na may mga bukol sa ulo dahil sa paghampas niya. Sinaway sila ni Harkon na tigilan ang pagkatuto ng mga kung ano-anong kalokohan. Pagkatapos nito, dumating ang system notification, namatay si Ilya. Tuwa si Harkon dahil may nakuha siyang points kahit hindi siya ang direktang pumatay dito. Naalala niya ang sinabi ng babae tungkol sa mga fans na papatayin siya, at natawa na lang siya, akala niya talaga may ganun siya. Pero ang hindi niya alam, may ilang lalaki na nanonood ng video niya at binabantayan siya. Makalipas ang ilang oras, nasaksak na agad ni Harkon ang unang lalaki. Ayon sa lalaking iyon, siya raw ay kaaway ni Lady Ilya, at naroon sila para maghiganti. Nagtaka si Harkon at tinanong kung bakit ganun na lang ang ginagawa nila para kay Ilya. Nagsimulang tumawa ang matabang lalaki at sumigaw ng buong lakas, sinabing ginagawa niya iyon dahil mahal niya si Ilya. Agad siyang pinabagsak ni Harkon at sinabing baliw na talaga ang mga ito. Hindi niya inaasahan na si Ilya pala ay totoong may mga alipin na obsessed sa kanya, at nagpapadala pa ng mga tao para siya'y habulin. Lalo lang gamulo ang buhay niya, bukod sa mga taong sumusunod sa kanya mula sa eskinita, heto at may mga baliw pang sumusunod sa kanya para ipaghiganti si Ilya. Pero kahit papaano ay nabawasan ang inis niya nang makapulot siya ng isang war watch. Nakatanggap siya ng 5,000 gold at isang pares ng goblin boots. Napangiti si Harkon, talagang may mabibigat na lots ang mga relong ito ng mga patay na manlalaro. Ilang sandali pa, may lumitaw na naman at sumigaw na natagpuan na nila ang kaaway ni Ilya. Sinabi ni Harkon na siya nga raw ang bastardo na pumatay sa babaeng iyon. Ngunit isang buong grupo ang lumitaw sa harap niya. Alam niyang wala siyang laban kung sabay-sabay ang mga ito, kaya tumakbo siya agad. Habang tumatakbo, inutusan niya ang mga skeletons na harapin ang mga kalaban. Pero kalmado lang na hinati ng matabang lalaki ang mga skeleton sa dalawa, tila hindi man lang napagod. Naalala ni Harkon na 10 buwan pa lang nasa labas ang laro, at ilang linggo pa lang siya naglalaro, kaya karamihan sa mga humahabol sa kanya ay mas mataas ang level. Matapos ang mahabang pagtakbo, nakahanap siya ng tahimik na lugar sa kalagitnaan ng swamp. Doon niya napansin ang kakaibang kulay ng tubig, may halong kulay ube. Hindi pa niya nakita ang lugar na ito noon. Biglang kumislap ang mata ni Harkon, nagkaideya siya. Makalipas ang 1 minuto, nasa gubat na ang grupo at naghahanap pa rin sa kanya. Biglang napansin ng matabang lalaki ang mga skeleton na sumasayaw lang sa paligid. Nag-init ang ulo niya, hindi lang pinatay ng lalaking ito si Ilya, ngayon ay tila pinagtatawanan pa sila. Buong galit siyang sumugod, ngunit habang patakbo siya, may biglang lumitaw mula sa lawa at nilamon siya ng buo bago pa siya makariyak. Kinilabutan ng iba pa at agad nakilala ang halimaw, isang dragon lizard, ang boss ng rehiyon at isang level 40 monster. Sa di kalayuan, tahimik lang na nanunood si Harkon. Hindi siya makapaniwala, ang pugad na matagal na niyang hinahanap ay pagmamay-ari pala ng halimaw na iyon. Karaniwang kailangan ng isang raid group ng 20 manlalaro na lahat ay level 40 pataas para lamang may tsansang mapatay ang boss na iyon. Naalala niyang may nabasa siya noon na ang halimaw na ito ay napatay na, kaya dapat ay wala na ito roon. Pero kung nandoon ito ngayon, ibig sabihin ay may nag-trigger nito. Ibig sabihin rin, kung lumabas ang halimaw mula nang dumating siya, malamang ay ang quest na hinahanap niya ay narito. Napamura si Harkon sa isip. Kung si Ahimbri ang nagpadala sa kanya rito, ibig sabihin ay naniniwala ang hayop na iyon na kaya niya itong tapusin sa level 20. Para kay Harkon, sobrang unfair nito. Pero sa kabutihang palad, napasama siya sa sitwasyong may ibang tao na naroon,
kaya baka pwede niya itong gamitin sa kanyang plano. Habang sigaw ng sigaw ang isang lalaki na umatras sila, agad namang nag-snap ng daliri si Harkon at pinatawag ang mga skeleton na lumitaw sa likod ng grupo. Ngunit pinilit pa rin ng isa sa mga kasama na dumiretso at gumawa ng daan. Doon siya tinamaan ng buntot ng halimaw at tumalsik palayo. Doon nila napansin si Harkon na palihim na sumusuot sa kabilang panig. Sinamantala ni Harkon ang pagkakataon at mabilis na tumungo sa pugad. Habang abala ang mga kalaban sa halimaw, narating niya ang pugad at nakalusot ng walang abala. Agad siyang nagsimulang maghanap ng itlog. Ngunit sa kasamaang palad, wala roon ang item. Nilibot niya ang paligid para hanapin ito. Hanggang sa napansin niya ang isang maliit na batong may lila sa gitna. Mukha itong bato kaysa sa itlog, pero iyon lang ang kakaibang bagay roon. Sakto namang lumabas ang system notification, ang kanyang mga skeleton ay nawasak na. Alam niyang paparating na ang halimaw. Walang oras para magtagal pa siya roon. Tahimik siyang umaalis, sinusubukang huwag gumawa ng ingay. Napagpasyahan niyang kahit hindi siya sigurado kung iyon nga ang itlog, isusuko na lang niya ito para matapos ang quest, lalo na't wala namang matinong reward ang mission. Sa kabilang banda, nagkandahan-dusay ang buong grupo sa lupa, pagkatapos makatakas ay biglang lumapit si Harkon sa lalaking naka-engkwentro niya kanina. Tinawag niya ito at sinabi kung gaano ka-interesante ang larong Warlord, lalo na't napakalawak ng kalayaan dito. Tinangkang magsalita ng lalaki, pero agad niyang itinapat ang espada sa mukha nito. Malamig ang boses ni Harkon habang sinabing lilinuin lang niya ang isang bagay, papayagan niya silang gawin ang gusto nila. Pero sa susunod na subukang saktan siya, hindi na sila basta makakaalis ng buo. Nanginginig ang lalaki sa takot habang si Harkon ay naglakad palayo. Makalipas ang ilang sandali, nasa opisina na siya ni Ahimbri. Iniabot niya ang nakuha niyang gamit at sinabing totoo ito at ang orihinal. Ngunit tahimik lang si Ahimbri habang tinatitigan ang bagay. Matapos ang pagsusuri, sinabi nitong ito nga mismo ang hinahanap niya. Sinabi rin niyang maswerte si Harkon. Hindi inakala ni Ahimbri na magagawa ito ng isang tulad niyang mahina. Dito na-realize ni Harkon na alam pala talaga ni Ahimbri kung gaano siya kaina mula pa noon, pero siya pa rin ang pinadala. Kaya tinanong niya kung pwede na bang ibigay ang susunod na misyon, sana ngayong may maayos na gantimpala na. Ngunit bago iyon, gusto munang malaman ni Ahimbri kung alam ba niya kung anong klaseng gamit ang dala niya. Ipinaliwanag nitong tuwing may mga lugar silang ne-explore na may mutated na halimaw, ito ang palaging natatagpuan. Kaya pansamantala, tinatawag nila ito bilang Stone of Corruption. Agad naisip ni Harkon na malamang iyon nga ang hinahanap ng kabalyero at ng hindi kilalang babae. Malamang, ang dalawang iyon ay gusto lang siguraduhin na sila ang makakakuha nito mula sa unang taong tumanggap ng quest. Akala ni Harkon na niloko lang siya, hindi niya inaakalang parte pala ito ng main quest line. Humingi ng paumanhin si Ahimbri. Alam niyang masyadong mabigat ang misyon para kay Harkon, pero kailangan niyang subukan ang lakas nito dahil may kinakaharap silang nilalang na hindi pa nila alam ang buong kakayahan. Tinanong niya si Harkon kung handa na ba itong harapin ang katiwalian. Pero para kay Harkon, isa lang itong bagong pagkakataon. Wala siyang alinlangan at sinabi niyang gagawin niya ang kahit ano. Subalit agad itong pinigilan ni Ahimbri. Sinabi nitong dapat ngayon pa lang ay alam na ni Harkon kung gaano kalakas ang mga nilalang na iyon, at ang isang mahina gaya niya ay walang silbi pa rin sa laban. Ngunit sa inis na tono, sabay biro ni Ahimbri na kung magmamakaawa siya, baka pagbigyan niya. Maya-maya, malakas na bumagsak ang pinto at natapos ni Harkon ang misyon. Nakuha niya ang titulong disciple, ibig sabihin, kinailangan pa niyang ipahiya ang sarili at magmakaawa para dito. Inabot pa ng kalahating oras bago siya tuluyang pinayagan matapos ang paulit-ulit na pagmamakaawa. Nagpalit ng eksena at muling bumalik sa latian. Katatapos lang nilang patumbahin ang Dragon Lizard, sunog ito at wala ng buhay. Nagsasaya ang mga mandirigma dahil sa wakas, may malaking tagumpay na silang nakuha para sa kanilang guild. Maya-maya, may tumakbong paparating at sumigaw na mas malakas pa pala ang kabalyero kaysa sa inaakala nila. Sa harap natin, lumitaw ang kabalyerong may salamin. Sinabi nitong walang problema, dahil mahusay naman ang naging suporta ng lahat. Iginiit ng isang kasamahan na kung ang guild lang nila ang lumaban, siguradong patay na silang lahat.
Iniabot ng lalaki ang isang maliit na supot na may ilang baryang ginto at sinabing iyon lang ang kaya nilang ihandog bilang pasasalamat. Ngunit tumanggi ang kabalyero, hindi raw siya lumalabag sa patakaran. Umalis ito at sinabing kukunin niya ang lahat ng nasa loob ng pugad ng halimaw. Sa isip ng kabalyero, maswerte siya. Hindi niya inakalang makakakuha siya ng bato ng katiwalian ng ganoon kadali. Nang mabalitaan niyang bumalik ang halimaw, agad niyang inisip na may kinalaman dito ang batang nakamaskara. Pero nang makita niyang buhay pa ang lizard, inakala niyang hindi pa nakukuha ang itlog at nabigo ang bata sa misyon. Naglakad siya papasok sa pugad para kunin ang bato. Ngunit nang marating na niya ang loob, tumingin siya sa paligid at napagtanto niyang wala na ito. Napamura siya at napasigaw, habang napagtanto niyang nakuha na pala ito ng batang may maskara. Pagkatapos nito, ipinakita si Harkon na abalang-abala. Nakatingin siya sa harap, nakatutok, at sinabing dumating na ang panahon. Panahon na raw para tumigil sa pagkain ng instant noodles at makatikim naman ng karne. Matagal na siyang nagtitipid, pero ngayon, sa wakas, may hawak na siyang 100,000 ginto. Isinilbi niya ito at agad na convert sa 1,000,000 won. Ngunit sa isang iglap, nagsimula agad itong kaltasin, at bumagsak siya sa halagang 856 won. Agad niyang napagtanto, balik na naman siya sa pagiging mahirap. Dumating ang isang mensahe mula kay Romany. Tinanong siya kung kailan ang susunod niyang video. Sa isip niya, naiinis siya sa babaeng iyon at sa lalaking may salamin, dahil sa kanila, magulo na naman ang buhay niya kaya hindi siya makapaglabas ng bagong content. Pero sa huli, nagpasya siya, wala siyang pakialam sa dalawa. Isa lang siyang inosenteng gamer na nag-e-enjoy sa laro. At sa huling tagpo, lumitaw siya sa isang libingan, kasama ang kanyang mga kalansay. Para kay Harkon, iyon ang pinakamainam na lugar para magpalakas, maganda rin para sa mga views ng kanyang video. Sinabihan niya ang kanyang mga kalansay na maghanda na, pero bago iyon, may ipapakilala siyang bagong kasama. Dahil bahagi ito ng kanilang estratehiya, mas mainam kung magiging maayos ang samahan nila. Ipinakilala niya ang isang skeleton mage na ibinigay ni Ahimbri. Ang problema lang ay sobrang lakas nitong kumain ng mana. Pagkatapos noon, biglang lumitaw mula sa lupa ang target, isang grupo ng mga skeleton level 33. Naguluhan ang mga kalansay ni Harkon sa kanilang nakita, tila nabigla sila na ang kalaban ay kapwa rin nilang undead. Sinabihan sila ni Harkon na simulan na ang laban, ngunit nanatili silang nakatigil, halatang nabigla at nag-aalangan. Ipinaliwanag niyang iba ang mga kalabang undead na iyon sa kanila, hindi sila magkakapareho. Pero sa kabila ng paliwanag, nanginginig pa rin sa takot ang kalansay niya. Napasigaw si Harkon, sinabing ang pag-aatubili nila ang sagabal sa kanilang pag-level up. Kaya't ang unang skeleton ay sumugod at tinaga ang kalaban. Ngunit kahit nawasak na ang kalabang skeleton, patuloy pa rin itong umatake. Natakot ang kalansay niya, at sinabi ni Harkon na hindi epektibo ang mga normal na atake laban sa ganitong klaseng kalaban. Kaya agad niyang binunot ang martilyo ng mage skeleton at pinulbos ang kalaban, ipinakita niya sa kanyang grupo kung paano ito dapat gawin. Ngunit hindi pa rin gumalaw ang kanyang mga kalansay. Nanatiling nakatayo, ayaw lumaban. Pinagalitan sila ni Harkon at sinabing wala ng lugar para sa pagpapaliban. Ang layunin nila ngayon ay pumatay ng 100 skeleton sa loob ng 100 minuto. Kung hindi sila kikilos, may iwan silang lahat. Pagkarinig nila noon, bigla silang nagsitakbo habang halos naiiyak. Isa-isang pinulbos ng mga kalansay ni Harkon ang kalaban at mabilis na tumaas ang kanilang mga level. Ngumiti si Harkon. Sa bilis ng progreso nila, tiyak niyang magiging patok ang video. Kailangan na lang niya itong ipadala kay Romany. Ngunit biglang yumanig ang lupa. Mula sa ilalim, lumitaw ang isang dambuhalang kalansay, isang level 35 skeleton warrior. Sa halip na matakot, nakita ito ni Harkon bilang gintong pagkakataon para sa karagdagang karanasan. Tumakbo siya palapit, ito na ang tsansang makapag-ipon at makakain ng matinong pagkain. Ngunit sa gitna ng kanyang pag-atake, isang malakas na hampas ng battle axe ang halos pumatay sa kanya. Nabiyak ang lupa, at muntik na siyang hindi makaiwas. Napagtanto niyang halos namatay na siya, pero kasabay nito, nabali rin niya ang isang braso ng halimaw. Papalapit na ang ikalawang pag-atake, pero ngayon ay kalmado na siya.
Sumugod siya kasama ang kanyang mga kalansay at nagsimulang magsagawa ng sabayang pag-atake. Tinaga-taga nila ang halimaw, isang sabi-sabay na pag-atake. Akala ni Harkon ay tapos na, pero may papalapit palang panganib mula sa likuran. Alam niya ito, kaya agad siyang lumingon. Sinabi niyang walang pasensya ang kalabang skeleton warrior, at nakalimutan nitong may isa pa siyang kalansay. Nakahanda na ang fireball ng mage skeleton. Mula sa likuran, pinasabog nito ang kalaban at tuluyang natalo ang skeleton warrior. Habang pinagmamasdan ni Harkon ang pagkasunog ng kalaban sa apoy, sigurado siyang magiging viral ang kanyang video. Ngunit hindi pa pala tapos. Nararamdaman ng boss ng kagubatan ang pagkamatay ng kanyang mga tauhan. Ngayon, hinahanap na nito ang mga nanghimasok. Isang malaking magic circle ang lumitaw at nagsimulang magpakita ang bagong kalaban, isang gintong skeleton, level 40, ang tunay na boss ng Forest of the Dead. Naalala ni Harkon ang kondisyon para ma-summon ito, kailangang patayin muna ang maraming skeletons. Buo ang kanyang loob, iniisip niyang kailangan lang niyang i-buff ang kanyang mga kalansay. Ngunit paglingon niya sa likuran, wala na ang mga ito. Hindi niya namalayan, na unsummon na pala ang lahat ng kanyang kalansay dahil naubos na ang kanyang mana. Ngayon, mag-isa na lang siyang humaharap sa pinakamalaking banta sa kagubatan. Napagtanto ni Harkon na sa pagkakasama niya ng 4 na kalansay, dagdag pa ang isa pang gumagamit ng mahika, ay mabilis talaga mauubos ang kanyang mana. Wala na siyang ibang mapagpipilian. Kaya't binuksan niya ang kanyang power up, at biglang sumiklab ang kanyang aura, panahon na raw para sa totoong laban. Habang sumisugod siya, biglang lumitaw ang isang bilog sa likod ng halimaw. Mula rito, nagliparan ang mga sinag laser, pero patuloy lang si Harkon sa paglapit. Alam niyang kung magpapatuloy ang boss sa ganitong klase ng pag-atake, hindi siya makakalapit. Kaya ang una niyang dapat gawin ay pigilan ito sa muling pagcast ng spell. Ibinagsak niya ang martilyo niya sa kamay ng halimaw, direktang tinamaan ito, dahilan para makancel ang skill. Nabasag ang bilog na nagliliwanag. Alam niyang konektado ang mga kamay nito sa lahat ng pag-atake, kaya't kailangan niyang sirain ang lahat ng kamay ng kalaban para matalo ito. Bigla siyang nakatanggap ng mensahe, nakatingin na raw sa kanya ang boss. Muling gumalaw ang halimaw at naglabas ng panibagong teknik. May lilat maitim na enerhiya na nabubuo sa likod nito. Sinusubukang alamin ni Harkon kung anong klaseng atake ito, ngunit bago pa man siya makagalaw, biglang nagsimula ang sunod-sunod na atake ng mga laser. Napakabilis ng mga ito, hindi niya kabisado ang galaw ng bagong teknik na ito. Nagpanik siya at buong lakas na tumakbo. Hindi niya pa kailanman nakita ang ganitong uri ng atake mula sa boss. Sa isang iglap, tinamaan siya at natangay palayo. Wala siyang ideya kung bakit biglang nagkaroon ng bagong moveset ang halimaw. Wasak ang lupa, at sa pagkakaalam niya, hindi ito yung tipo ng boss na nagpapalit ng pattern o kilos batay sa manlalaro. Isa lang naman itong early game boss, kaya wala rin siyang sariwang alaala tungkol dito. Hindi niya alam kung paano papatayin ang dambuhalang nasa harap niya. Isa na namang laser ang lumipad papunta sa kanya. Napagpasyahan niyang ibigay na lang ang lahat ng makakaya niya gamit ang anong mayroon siya. Muli siyang nagsimulang umiwas, sinusubukang makalapit. Pero sa tuwing mapalapit siya, napipilitan siyang lumihis ng direksyon. Wala siyang pagkakataong umatake pabalik. Habang tumatakbo, naisip niya, saan kaya ang blind spot ng halimaw? Ngunit sa maling hakbang, nadulas siya. Nasunggaban siya ng kalansay. Hinawakan siya nito at inilapit sa bibig habang isang nagliliwanag na bilog ang nabuo sa loob. Doon nakita ni Harkon ang pagkakataon. Agad siyang nagcast ng Demon's Curse sa halimaw, isang teknik na nagpapahina ng stats nito ng 13%. Nakawala siya at tumalon patungo sa noo ng halimaw. Pinakawalan niya ang kanyang aura at sinuntok ito sa pagitan ng mga mata, isang malakas na suntok na yumanig sa paligid. Nagsimulang mabasag ang dambuhalang skeleton sa iba't ibang bahagi. Hanggang sa wakas, bumagsak ito sa lupa. Natalo na niya ang golden skeleton. Nakatayo si Harkon, pagod na pagod, at sinabing muntik na siya roon. Umabot na siya sa level 36. Ngumiti siya habang ipinagdiriwang ang tagumpay. Ngunit doon niya na-realize ang tunay na problema, mabilis maubos ang kanyang mana. Para sa isang manlalarong umaasa sa summon creatures, malaking panganib ito.
Sa ngayon, mabilis pa naman siyang nakaka-level up. Pero habang tumataas ang rango, kinakailangan na niyang panatilihing aktibo ang maraming skills ng sabay-sabay. Matagal na rin niyang sinasanay ang kanyang mga kalansay, pero ano ang silbi kung mawawala rin sila sa gitna ng laban? Ang mas masama pa, nakuha na niya lahat ng titles na nagbibigay ng dagdag mana. Matapos niyang pag-isipan, napagtanto niyang wala na siyang magagawa kundi ipadala na lang ang video kay Romany. Samantala, sa bahay ni Romany, galit na galit niyang pinagsusuntok ang isang teddy bear. Pasigaw niyang tinatanong kung nasisiraan na ba ng bait si Harkon at kung bakit niya ginagawa ang lahat ng ito. Pero agad ding nag-iba ang ihip ng hangin, nagsisigaw siya sa tuwa at palundag-lundag. Hindi raw niya inakala na may player na matatalo ang isang boss na mas mataas ang level nang hindi man lang tinatamaan kahit isang beses. Pati siya ay napaisip kung ano ang magandang title nito. Pagkatapos ng ilang saglit, napagdesisyonan niyang ang pamagat ay Emperor of Solo Play. Napunta ang eksena sa Hunters Association. Pakiramdam ni Harkon ay lalo siyang tumitibay, punong-puno siya ng yabang sa taglay niyang bagong lakas. Natanggap na rin ni Ahimbri ang ipinangako sa kanya. Matagumpay na natapos ni Harkon ang Ahimbri's teachings at nakatanggap siya ng Book of Astrology. Pinapataas nito ng 5% ang lahat ng stats ng kanyang mga summoned skeleton, at binabawasan din ng 10% ang konsumo sa mana, eksaktong kailangan niya. Doon sinabi ni Ahimbri na may isa pa siyang bagay na inihanda para kay Harkon, ang Ring of the Corrupted Tracker, isang singsing na gawa mula sa eggstone na dinala niya. Sa tulong ng singsing, magagamit na rin ni Harkon ang kapangyarihan ng katiwalian. Nagtulolaway si Harkon sa tuwa, ang singsing na ito ay ibinibigay lamang sa mga nakatapos ng unang main quest. Halos tumalon na siya sa tuwa at agad sinubukang kunin ito. Pero biglang inatras ni Ahimbri ang kamay niya at sinabing hindi niya ito ibibigay, masyado raw itong mahalaga. Tumalikod lang siya at umalis. Ngunit bigla rin siyang lumingon at sinabing, sige, subukan mong kunin ito. Natawa si Harkon at buong gigil na sumugod. Ilang oras ang lumipas, nasa labas na siya ng syudad, suot na ang singsing sa kanyang kamay. Sa wakas, nakuha rin niya ito. Kasabay nito, ibinigay na rin ni Ahimbri ang susunod na misyon. Pinadala raw niya ang isang taong nagngangalang Migi sa isang kastilyo, ngunit hindi pa ito bumabalik. Ang problema, ang Castle of Suyo ay isang high-level zone. Kailangan muna niyang lumakas bago siya makarating doon. Biglang lumitaw ang isang mensahe mula kay Romany tungkol sa video na in-upload niya. Nang tingnan ito ni Harkon, lalong naging viral ang kanyang video ngayon. At hindi lang yun, nagsimula nang magpadala ng pera ang mga tao. Napasigaw siya sa gulat habang natamba, hindi siya makapaniwala kung gaano kalaki ang natanggap niyang pera. Nagsimula na siyang mangarap ng karne, literal na natutulo ang laway niya habang iniisip kung anong kayamanang bumagsak sa buhay niya. Alam niyang magiging maganda ang resulta ng video, pero hindi niya inakalang ganito kalaki ang matatanggap niya. Isa pang notification ang mensahe, galing ito sa Thunder Guild. Nagpadala sila ng 1,000,000 won bilang donasyon. Malinaw na sinusubukang kunin si Harkon, pero hindi siya nag-reply. Alam niya kung sino ang namumuno sa guild na iyon, walang iba kundi si Cha Silyon. Sa nakaraang buhay niya, ganyan din ang naging estilo ng Thunder Guild. Sa tuwing tumatanggi siyang sumali at papasok sa isang dungeon, sumusunod sila at hinahabol siya. Kaya sa pagkakataong ito, wala nang paraan para makumbinsi pa siya. Hindi pa oras para magpahinga. Marami pa siyang kailangang gawin. Maaga pa para magsaya, sigurado siyang magagamit niya ang perang iyon, pero may mga bagay siyang kailangang unahin. Ipinatawag niya muli ang kanyang mga skeleton, at ipinahayag niya sa lahat na tinalo niya ang Golden Skeleton, mag-isa. Kaya ngayong araw, bawat miyembro ng kanyang squad ay dapat matutong magsanay sa sarili nila. Tumungo ang kanyang mga skeleton bilang pagsang-ayon. Ang susunod nilang destinasyon, Suyu Castle. At hanggang makarating sila roon, hindi titigil ang kanilang training. Simple lang ang training, tatakbo sila hanggang makarating. At ang sinumang mahuhuli ay agad na mapaparusahan. Paglipat ng eksena, ipinakita si Sira. Nakaupo siya sa tuktok ng isang bundok ng mga bangkay ng dragon. Nilapitan siya ng isang lalaking nakaasol na balabal, isang miyembro ng Thunder Guild na nagngangalang Hatch. Tinanong niya si Sira kung ano ang iniisip nito habang nakaupo roon.
Bumaba si Sierra mula sa tuktok at sinabing wala naman. Pagkatapos ay tinanong kung ano na ang balita tungkol sa corrupt count. Sumagot si Hatch, wala pa ring progreso. Hindi pa rin nila alam kung paano makukuha ang susunod na quest. Nainis si Sierra, hindi nila pwedeng hayaang mauna ang Hydra sa main quest. Pero agad niyang sinabing malapit na rin nilang malaman ang susunod na hakbang. Magkikita-kita na raw kasi ang mga leader ng top 30 guilds, kahit ayaw niya mangyari iyon. Tumalikod na siya at lumakad palayo, dala-dala ang kanyang nakakabighaning presensya. Matapos sumikat ang viral video, ipinakita si Harkon na ibinagsak ang kanyang bag sa lupa at sa wakas ay nabayaran na ang mga loan shark. Ngayon ay makakatulog na siya nang hindi iniisip ang posibilidad na siya'y mapatay. Ang susunod niyang target, mga steelbook. Pero pagkatapos ng dalawang malaking bagay na ito, balik na naman siya sa pagiging mahirap. Handang-handa naman siya sa ganitong sitwasyon, pero hindi niya akalaing babalik talaga siya sa zero. Gayunpaman, makakapagsimula na siyang matuto ng mga bagong skill, at sana, mas kaunti na ang pagdurusa. Ang unang skill ay isang kakayahang pagdugtungin ng balat ng halimaw sa kanyang katawan upang tumaas ang depensa. Sinubukan niya agad gamit ang sungay ng skeleton boss na nakuha niya. Isang helmet na parang armor ang bumalot sa ulo niya, at agad siyang nakatanggap ng dagdag depensa. Kumuha siya ng espada at sinubukang hiwain ang sarili niyang braso, pero laking gulat niya nang makita na wala man lang gasgas. Sunod niyang binuksan ang Curse of Sloth, isang skill na nagpapabagal sa galaw ng kalaban. Pero ang kapalit nito, kapag mas mabilis, mas mabigat, o mas malakas ang target, mas malakas din ang gamit nito sa mana. Sinubukan niya ito sa isa niyang skeleton. Habang pinapanood niya itong gumalaw ng sobrang bagal, napagtanto niyang magiging kapaki-pakinabang ang skill na ito. Para sa huling skill, ang Golem Summon, ito ang pinakamahirap at pinakamahal na nakuha niya. Nang simulan niya ito, nagsimulang mabiyak ang lupa, at sa wakas, nasummon niya ang kanyang unang golem. Isang dambuhalang golem ang bumangon. Ngayon, naramdaman niyang isa na talaga siyang necromancer. Sa wakas, meron na siyang nilalang na kayang sumalaw ng suntok. Ang pinakamasayang bahagi pa, meron itong kakaibang kakayahan na tinatawag na mirror mode. Kapag na-activate, gagayahin ng golem ang lahat ng galaw niya. Sinubukan niyang sumuntok, pero nakatayo lang ang golem. Nagkatinginan ng mga skeleton, halatang nalito. Nagtaka si Harkon kung bakit hindi ito gumana, pero bigla na lang ginaya ng golem ang parehong suntok. Doon niya naunawaan, iyon na ang pinakamabilis nitong galaw. Napatawa siya, tinatanong ang sarili kung ano raw ang gagawin niya sa ganitong bilis. Pero sa loob-loob niya, gusto na niyang maiyak. Lumipat ang eksena sa isang pagpupulong. Isa itong meeting ng top 30 guilds, pero 4 na tao lang ang dumalo. Nagpasalamat si Nurgle, pinuno ng Aris Guild, sa lahat ng dumating. Napansin ni Shev na pamilyar ang ilan sa mga mukha. Isa roon ay ang matabang lalaki na si Berg. Katabi naman nito ang natatanging si Sierra. Doon na nagsimulang magsalita si Nurgle. Sinabi niyang natuklasan na ng Hydra Guild ang tunay na pagkakakilanlan ng corrupt count, at plano na nilang isagawa ang final raid makalipas ang 1 buwan. Agad na tumutol si Shev. Imposible raw iyon, wala pa ni isa sa ibang guild ang nakalapit man lang sa progreso. Galit na ibinagsak ni Berg ang kanyang kamao sa mesa, matatapos na ang laro. Kapag na-pull off ng mga iyon ang raid, hindi lang nila makukuha ang quest, kukunin na rin nila ang control sa lahat ng future main story quests. Malalagay sa kanila ang lahat ng sponsorship at kapangyarihan. Biglang sumingit si Sierra at sinabihan siyang tumahimik. Kung masyado raw silang duwag para makipaglaban, mas mabuting manahimik na lang. Hindi nagpaawat si Berg. Hindi raw siya natatakot at tinanong pa si Sierra kung gusto nitong makipaglaban. Pinigilan siya ni Shev at sinabing subukan muna nilang panatilihin ang kapayapaan. Sumang-ayon si Nurgle. Kaya raw niya tinawag ang pulong na ito ay para magmungkahi ng Anti-Hydra Alliance. Ang kasunduan, hindi maglalaban ang 4 na guilds na naroon hanggang matapos ang quest tungkol sa corrupt count. Hindi mukhang masaya si Shev, pero sinabing iyon na lang ang tanging paraan, pumayag din si Berg. Natapos ang pulong, pero walang ni isa ang nagtangkang tanungin si Sierra kung anong opinyon niya. Sa sumunod na eksena, ipinakita siyang naliligo habang nagngingit-ngit sa galit. Nakakahiya raw ang hindi pagkatalo sa unang major boss mag-isa.
Kinakailangan pa niyang makipag-alyansa sa ibang guild, na para sa kanya ay pinakamasamang bagay. Kaya agad siyang tumawag at nag-utos sa buong guild na bantayang mabuti ang bawat galaw ng Hydra. Sa kahit anong paraan, kailangang mapasa kanila ang corrupt count. Balik sa association sa loob ng kastilyo. Nakita si Harkon na nakatayo roon, halatang litong-lito, habang tinatanong ang isang lalaki kung ano bang ibig niyang sabihin. Nakakrus ang braso ng lalaki at sinabi kay Harkon na pumunta siya sa Boboro Forest dahil doon huling nakita si Miggy, ang taong pinadala ni Ahimbre. Gusto nilang alamin kung ano ang nangyari. Problema lang, ang Boboro Forest ay pinamumugaran ng mga level 70 na halimaw. Napalunok si Harkon, kinabahan, sabi niya, imposible siyang mabuhay sa ganoong lugar. Pero sumagot ang lalaki, totoo raw yun pero hindi naman daw siya basta-bastang tao, isa siyang alagad ni Ahimbre. At kung tatanggihan niya ang misyon, mawawala sa kanya ang corruption tracker status. Nakaupo si Harkon na parang talunan. Wala na siyang lakas at iniisip kung paano siya makakaalpas sa sitwasyon. Binuksan niya ang quest window, kailangan daw niyang imbestigahan ang corrupted stones at ipagpatuloy ang quest na sinimulan ni Miggy. Pero ang tunay na problema ay ang penalty, kapag nabigo siya, mawawala sa kanya ang kanyang titulo. Doon niya napagtanto, ang walang tigil na pagtanggap niya ng mas mahihirap na misyon ay nagsisimula ng magkaroon ng matinding kapalit. Habang nagmumuni-muni, may narinig siyang pag-uusap. Narinig niyang malapit nang matapos ng Hydra Guild ang main quest. At nang tanungin kung ano ang mangyayari sa mga main quests ng ibang manlalaro kapag natapos na ito ng Hydra, doon biglang may pumasok na ideya kay Harkon. Na-realize niyang baka hindi na niya kailangang dumaan pa sa mapanganib na gubat. Samantala, sa ibang bahagi, may lalaking nagmamasid gamit ang binocular sa tinaguriang Count's Hunter. Ang lalaking may orange na buhok ay si Natal, habang ang kasama niya ay tahimik na nagtanong kung ano kaya ang gantimpala sa pagpatay sa Count. Sinabihan siya ni Natal na huwag masyadong madala sa imahinasyon, hindi raw sila dapat magpakakampante o makapagbitaw ng kahit anong impormasyon. Biglang may lumabas mula sa gubat at tinawag ang pangalan nila. Isa siyang miyembro ng Red Bull Guild, ang pangalan ay Kim. Nagtanong si Natal kung anong ginagawa ng kanilang guild doon. Sagot ni Kim, may malakas na halimaw daw sa bundok. Nagkunwari si Natal na kasali sila sa paghahanap ng halimaw, pero halata namang binabantayan talaga nila ang kastilyo. Kitang-kita ni Kim ang pagbabalat kayo, kaya sinabi niyang hindi na siya makikialam. Hayaan na raw ni Natal na matapos ang gawain niya. Pero sa isip ni Kim, malinaw na may kakaiba sa mga kilos nila. Binuksan niya ang kanyang relo at agad na nag-report, isang miyembro ng Hydra Guild ang naroon rin, kaya mukhang totoo nga ang impormasyon. Samantala, si Shev ay hindi makapaniwala. Sinabi ni Yel na kumpirmado raw mula sa anonymous tipster ang mga impormasyon. Akala niya noong una ay prank lang iyon, pero ngayon ay napapaisip siya kung bakit may taong basta-basta na lang nagbibigay ng ganoon kaalagang impormasyon. Naisip ni Shev na baka isa itong miyembro ng Hydra na nainis at nagpapalabas ng impormasyon bilang paghihiganti. Tinanong ni Kim kung kailangan na ba niyang magsimula ng kaguluhan upang makabili ng oras. Pero sabi ni Shev, huwag muna, mas mabuting umatras kaysa isugal ang isang malakas na miyembro gaya niya. Pagkasabi pa lang nito, biglang may sumugod kay Kim na may hawak na espada, at sumabog ang buong paligid. Nakatayo si Kim, nakataas ang dalawang kamay, at sinabing, hindi lang tayo ang nakatanggap ng mensahe. Dumating na si Howie, at matalim ang tingin nito habang inuutusan si Kim na isiwalat lahat ng impormasyon na nakuha niya. Samantala, balik kay Harkon, isang dambuhalang oso ang sumugod sa kanyang golem. Kayang tanggapin ng golem ang mga suntok at panatilihin ang posisyon, pero nang sinubukan itong sumuntok pabalik, masyado itong mabagal. Patuloy ang atake ng oso habang ang mga skeleton ay nanunood lang sa tabi. Si Harkon ay abala sa paghahanap ng kung anuman pero wala siyang mahanap. Nagtataka na siya kung bakit sobrang tahimik. Siya kasi ang nagpadala ng mga anonymous messages, kaya hindi niya maintindihan kung bakit walang nangyayari. Ito lang ang tanging paraan niya para hindi na siya mapilitang pumasok sa Boboro Forest, ang layunin niya ay mapilitang matapos ang main quest sa halip. Dahil sa Warlord, nasa Chapter 1 pa lang sila ngayon. At sa oras na matalo na ang Count,
magsasara na ang chapter at ang lahat ng side quests na konektado rito ay automatikong matatapos. Sa madaling salita, ang pinakamabuting resulta para kay Harkon ay ang matagumpay na pag-clear ng main quest kahit sino pa ang gumawa nito, kaya niya ipinakalat ang impormasyon. Biglang lumabas ang isang notification, nagsimula na ang livestream ng Hydra Guild. Nakahiga sa lupa ang kanyang malaking golem, wasak ang mga braso, habang ang oso ay papunta na sa isa pang atake. Ngunit biglang sumugod si Harkon, sinampal ang ulo ng golem at sinabing tumigil muna ito, gusto niyang manood ng stream. Nagtipon silang lahat sa harap ng screen. Sa video, may isang taong nagsabing ibubunyag nila ngayon ang tunay na pagkatao ng corrupt count, at isasabay na rin ang anunsyo ng petsa para sa raid. Ang hiling lang ni Harkon, mangyari nawa ang raid sa loob ng buwang ito, dahil yun ang time limit ng kanyang quest. At doon sinabi ng host, mangyayari ito 3 araw mula ngayon. Nakahinga ng maluwag si Harkon, mas maaga ito kaysa sa inaasahan niya. Ngayong alam na ng lahat ang impormasyon, isa na itong karera kung sino ang unang makakatapos ng quest. Ang mahalaga para sa kanya, kahit sino pa ang makatapos, Hydra man o hindi na niya kailangang pasukin ang nakakainis at mapanganib na gubat. Ngunit biglang may isang lalaki na bumagsak sa lupa, at makikita ang buong Hydra Guild na nabura sa mapa. Nabigo ang misyon. Galit na galit si Harkon. Sa isip niya, paano raw nagawang sumugod ng mga bobo sa kastilyo ng walang plano at napahamak sa loob lang ng 1 oras. Bigla namang nagsimula ng sariling livestream ang Red Bull Guild. Alam ni Harkon, iyon ang guild na pinamumunuan ng kilalang si Slayer Shev. Nasa harap si Shev at nagsalita. Ayon sa kanya, kung nagre-reset na ang kastilyo, malinaw na nabigo ang Hydra. Ipinakita niya sa lahat ang halimaw, isang kaaway na sapat para durugan ang isang buong guild. Pero inamin niya ring paubos na ang mga resources ng Red Bull, at maliit ang tsansa nilang manalo. Gayunpaman, tatanggapin daw nila ang hamon. Doon inihayag ni Shev ang isang espesyal na panauhin na sasali sa laban, ang reyna ng kidlat, si Syrah. Biglang nagiba ang ekspresyon ni Harkon, bakit daw naroon si Syrah? At ayun na nga siya, buhay na buhay, at tulad ng mga sabi-sabi, tila wala itong kahirap-hirap sa pag-atake sa mga halimaw. Ngunit sa pagharap nila sa mismong corrupt count, isang buong legion ng mga nilalang ang sumugod, at nagsimulang mabigatan ang buong guild. Mabilis na napagtanto ni Shev na malapit nang mapuno ang kakayahan ng team. Binanggit ni Syrah na nakapatay na siya ng napakaraming halimaw, ngunit walang humpay pa rin ang pagdating ng mga ito. Doon lumapit si Shev kay Syrah at sinabing siya na ang gagawa ng daan papunta sa count. Ibinagsak niya ang kanyang espada sa lupa at nilinis ang daraanan. Agad namang sumugod si Syrah diretso sa boss. Sumigaw ang count, galit na galit at tinanong kung paano raw siya naglakas loob na suwayan siya. Nagsimulang lumipad ang mga tentacle, ngunit mabilis itong iniwasan ni Syrah, lumulundag sa ere habang papalapit sa pag-atake. Sa mga matang puno ng uhaw sa dugo, sinabi niya na, ito na ang katapusan. Hanggang sa biglang may tumagos sa katawan niya. Sa isang saglit, akala ng lahat patay na siya. Pero biglang lumitaw ang mga hiwa sa katawan ng boss. Nakabangon siyang muli, nakarecover at saka hiniwa sa kalahati ang count. Napanganga si Shev, hindi makapaniwala. Sa wakas, inamin niya sa sarili, mas nakakatakot pa si Syrah kaysa sa kanyang inaakala. Nakatayo si Syrah, malamig ang ekspresyon, parang walang nangyari. Samantala, hindi natuwa si Harkon. Pero kahit ganoon, wala na ring saysay ang pagkainis, ito naman talaga ang layunin niya, hahayaan daw niyang magdiwang si Syrah sa maliit nitong tagumpay. Dahil darating ang panahon, siya ang tatapos kay Syrah. Maraming salamat mga kazen. Abangan ang susunod na kabanata. Please like at i-share sa mga friends mo at ayain silang mag-subscribe kung nagustuhan mo ang ating kwento ngayon. Maraming salamat po.